Bye. So yun, uwi tayo ng Bulacan ngayon. Pabomba muna tayo ng gulong dyan sa sa Shell. May gasolina pa naman eh, full tank pa. Kailangan ko lang ng bomba ng gulong. 2 linggo itong di nagamit eh. Ang sarap na may intercom, tamang sound trip lang. Tigmo-moist oh, di masyadong nasil yung pagkakagawa. Di binasat, yari tayo. Mukhang malaki babayaran natin dun ah. Parang di ako binasa. So yan, hanap muna tayo ng pagbobomba ng hangin. Meron naman dyan Petron na malapit. Sana walang problema. 2 weeks na kasi itong hindi nagamit eh. Kaya sure ako na wala nang ganong hangin. Medyo malambot na. So yan, ito muna yung last ride natin ngayong month. Dahil di tayo papayagan talaga magmotor. So wala akong content eh. Gusto ko lang mag-upload sa YouTube. So pag-usapan na natin ngayon yung sulit pa ba gumamit ng second hand bike or used bike sa Pilipinas na gantong motor, gantong klaseng motor? Sabihin na natin 400 o mga entry level bike na pang expressway. Sulit pa ba gumamit ng ganito? Ganyan, Duke 390 second hand or used bike. Para sa akin, himay-himayin natin. Tara. Ingay nung natin. Natin ng konti. Ayun, ganun sabi ko. Okay pa ba gumamit ng gantong bike? Mga second hand use? Sagot dyan ay yes. Pero kung may budget ka, bumili ka ng brand new. Siyempre mas maganda pag brand new kasi wala nang sakit sa ulo. Pag second hand unit, kailangan magaling ka talaga tumingin eh. Ay ako hindi ako magaling tumingin. Ayun, nakahanap ako ng sakit sa ulo. Pero ngayon okay naman na wala nang problema Hindi na ako namamblema sa motor na yan. Naayos ko na lahat ng mga problema niya. Wala tayong magagawa dahil wala tayong budget pambili ng brand new. Nagsimula lang naman kasi tayo sa NMAX. Ano ba to? Masusud ko pa ba ito? Hindi. Kaya nagsimula tayo sa NMAX kaya ayun lang nakuha natin. Kasi di ba NMAX tayo, tapos nakipag-swap tayo sa sa Dominar 400, which is yung pwede mag-expressway na rin. Kaya okay na, mahalaga. Sa Pilipinas, lalo ngayon napakamahal ng gasolina dito. Sabi ko hindi ko may ilang. So pag hindi ka ng used bike, hindi ko makakailangan dami kong sinasabi, tanggal pala yung mic ko, no? Ay, ganda ng Laguna Lake. So yun, ano nga ba yung mga sinasabi ko kanina? Di ko alam kung saan natanggal yung mic ko eh. Pero ulitin na lang natin yung vlog yun. Dami kong sinabi tapos tanggal pala yung mic ko. So ulitin na lang natin. Ulitin ko lahat. Nangiya. So yan, okay pa ba bumili ng second hand bike? Ang sagot ko dyan kanina is yes. Lalo na pag yung budget mo di ganun kalaki. Mga lang, budget mo pang mga middle
middle person lang, tulad ko, mga corporate job na hindi pa ganun kataasan ng sweldo. So yun, okay pa rin gumamit ng used bike. Lalo na pag bumili ka ng brand new, nagde-depreciate yan eh, bumababa yung presyo, diba? Kaya okay gumamit ng second hand. Lalo na yung mga ganito, pang commute. Isipin nyo, nakauwi ako ng Bulacan na naka-expressway. Laking bagay na nun sa oras mo. Well, gagastos ka talaga pag nag-expressway ka. Pero isipin nyo, di ba mas tipid yung ganito? Bakit tipid? Kasi tipid sa gasolina tong motor na to eh. Tipid pa sa oras, hindi ka pagod. Mas nakakapagod ang mag-commute. Sa totoo lang, naranasan ko rin mag-commute. At magko-commute pa rin ako pagbalik ko sa Batangas. Kaya okay rin gumamit ng mga gantong klaseng bike, gantong second hand bike. Kasi una sa lahat, gaya ng sabi ko kanina, tipid sa gasolina. Bakit tipid? Kasi nga single cylinder, or may option naman kay ibang bike gaya ng 2 cylinder na NK, tipid pa rin yung NK kasi pumapalo naman siya ng mga 26 na 28. Depende yun sa pang gaano kakawalwal, diba? Pero eto, pumapalo to ng 25 to 28. Kasama na yung pagkawalwal mo dun sa 25. Yung 25 na yun, para ka nang naka NMAX. NMAX na naka CVT. Ganun yung NMAX ko dati. Kaya nang sabi ko kanina, etong motor na to is galing lang sa pagkakaswap. Dahil yun lang ang budget ko. Hindi ko pa kaya bumili ng bago. At yun lang. Eh yung sinabi ko kanina sa number 1. So yun, pag bibili ka ng second hand bike, bibinasa. Thank you. So yan, pag bibili ka ng second hand bike, gaya ng sabi ko kanina, unang-unang titignan mo dyan is yung papel. Bakit papel? Kasi madaming, hindi naman madami, pero may mangilan-ngilan na namemeke ng papel. Ayun yung mga tinatawag na talon kasa, yung mga di na nagbayad sa kasa. So pinepeke nila yung papel para mabenta. Eh pag nagkaroon niya ng LTO alarm, ikaw din ang madadali dyan. Kaya iwasan mo yung mga ganun, talon kasa, saka mga peking papeles. May mga review naman ng ano dyan eh, may mga vlog naman dyan na kung paano mag-check ng second hand na motor, kung paano mag-review ng papel. Unang-una dyan, titignan mo yung mga LTO markings, mga ganun. Tapos yung mga light, yung ano, yung sa ilaw, basta iniilawan nila yan eh. Yan na pala si 6R. Sabay ko kanina yan eh, sarap pakinggan. So yun, unang titignan mo yan, yung papel, check mo yan. Pangalawang i-check mo kung check mo yung motor na mismo, syempre. So titignan mo yung ano niyan, titignan mo yung cylinder niyan o yung makina niyan, buong makina. Hanggat maaari i-check mo yung buong paligid ng makina, kasi kailangan mo ma-check yan kung may leak ba. Syempre pag may leak yan, huwag mo nang putin kasi medyo malaking gastusin yan. So yan, pag na-check mo na yung makina, check mo naman yung clutch. Medyo may kamahalan din ng clutch kung kalbo na yung clutch or sliding na. So pag sliding na, pwede mo pa rin kunin, pero tawaran mo na dun sa may-ari. Alam mo bakit? May kamahalan din ng clutch lining pag original. Yan, makaka-discount ka na dun. Tawaran mo yung may-ari. Pag binigay,
sabihin ibawas naman natin sa presyo, which is good, kunin mo na, di ba? Kunin mo na yung motor, madali lang yung clutch lining na yan, kahit ikaw kaya mo magpalit yan. Pangilan na ba? Di ko na alam eh. Basta yung sunod mong titig, ganda. Yung sunod mong titignan is ano ba? Sunod mong tignan is yung katawan ng motor, kung kalbo na ba. Syempre doon mo makikita yung odo, kung tunay pa ba yung odo niya. Or kung napalitan na yung gulong, syempre magsama ka ng mekaniko kung may extra budget ka. Kung may extra budget ka na, magsama ka na ng mekaniko para ma-scan nila yung motor kung may iba pa bang error at kung original ba yung odometer o yung milyahe. So yun lang naman kadalasang chinecheck hanggat maaari. Kung may budget ka, ipa-check mo na sa mekaniko. Pero kung wala ka namang budget, ito yung mga kailangan mo, gaya ng pagtingin ng papel at kung ano yung mga tinitignan sa motor. Hindi yung panlabas ang titignan mo. Ang pinakamahalaga dyan yung ano, pinakamahalaga dyan yung makina, kung may tagas na ba yung langis, ay kung may tagas ba ng langis. Kasi pag in-overhaul yan, siguradong malaking gastos yan eh. Kahit di naman overhaul, kahit palit gasket lang, malaking gastos yan. Kasi babaklasin yung makina eh, mataas yung labor nun, di ba? So sunod naman natin na topic, ano yung mga motor na pwede mong gamitin, bilhin as entry level. As entry level huwag niyo sabihin well, kung may budget kayo, bumili kayo ng 6R gaya nyan. Kung ako man may budget, magsi 6R din ako agad eh, kasi galing na ako ng Dominar. So kaya naman na natin yung power ng 6R na yan. Dito nga, bagal na ako sa motor na to eh. Yung motor na masasuggest ko is Dominar, which is yun yung una kong motor. Kasi Dominar, ano yan eh, budget friendly, single cylinder, parang Duke 390, same engine, pero continuous pa rin yung parts niya. Hanggang ngayon naglalabas pa rin ng parts ng Dominar, which is yun ang masaya para sa aking naka-Duke o para sa aming mga naka-Duke 390. Kasi yung parts ng Dominar pwede mong gamitin dito, hindi lahat, pero yung mga pang maintenance pwede mong magamit. Madaming parts ng Dominar pwede mong gamitin dito sa Duke na to, gaya na mga oil filter, mga ganun. Kaya ang saya, kasi kahit matanda na yung motor na to, pwede ko pa rin gamitin kasi meron pa rin Dominar na mabibili. So yun, parts availability sa Dominar napaka affordable, sa madaling mahanap. Availability nga eh. So yun, Dominar, para lang mag-maintain ng Raider, kasi bibili ka lang ng 2 litrong langis, may tira pa yun, hindi mo mauubos yun. Pwede mo siyang ipunin hanggang makabuo ka na sa pambote. So mura lang yung maintenance niya. Tapos isa pa, higit sa lahat, tipid sa gasolina kasi single cylinder. Kaya niya pumalo ng mga 28 kpl para ka lang naka NMAX. Pangalawa, kung may budget ka, bumili ka na ng Duke 390 na bago. Malakas kasi ang torque. So yun, bakit ko pinalit yung Dominar ko sa Duke? Kasi yung torque nung Dominar, di siya ganun. Kunya, pag inila mong ganun, ramdam mo yung power. Basta pag nakagamit kayo ng motor na to sa Dominar, magkalayo yung power niya. Well, magkaiba naman kasi talaga yung cabs ng Dominar saka ng Duke. Kaya ayun. Scooter, maganda rin yan. 400 para sa mga taong chill. So yun, Duke. Ayun sinasabi yung Dominar. Ayun ang motor ko dati. Ayun. UG2 naman yun, yung may mataas na visor. So ano pa bang motor ang masasuggest ko? Yung Triumph, kung may budget kayo, mag-Triumph kayo. Maganda rin ang Triumph.
Single cylinder lang din. Tapos classic look. Kahit unang sinasuggest yung mga yung mga single cylinder. Kasi sila yung makatipid sa gasolina. Ayun, C4 kung makaka-Repsol. Ayan, tapos na tayo sa mga single cylinder. Duke, Triumph 400. Ano pa ba? Dominar, yun. Yun, pwede nyong paglipat-lipatin yung parts ng mga yan. Dahil kasi sila gawa sa India. So yun, sunod natin yung motor na tipid pero maangas. Bakit maangas? Kasi maingay eh. So yun, number 1 na natin yung NK muna, NK 400. Bakit number 1 siya sa mga single cylinder? Sa reliability di ko alam, pero madami naman naka NK na hindi na mo problema. So NK, kung ikukumpara ko siya sa mga single cylinder, pinakamalapit siya sa Dominar. Bakit? Kasi delay yung throttle niya. Pag piniga mong ganun, hindi agad siya umaarangkada. Medyo may pagka-delay ang NK. Tapos yung clutch siya matigas. Yun sa Dominar naman, malambot na yung clutch niya. Sa sa power, makakompare ko siya sa NK, yung Dominar. Price, mura siya sa brand new. Tapos mura din siya sa second hand, syempre. Pwede nga kayo durumektan ng brand new ng NK eh. Kasi lang siya, 200, ganun. Kung gusto nyo ng mga maingay na motor, mga twin, parallel twin, okay ang NK 400. Pangalawa natin is yung kaninang motor, yung C400. Nakagamit na rin ako ng C400 ni Repsol. Malayo siya sa NK 400. Alam nyo bakit? Kasi pag piniga nyo yung throttle nun, para siyang Duke. May siya, may arangkada. Lalo na dulo, may dulo yun. 400cc na yun eh. Eto 370 plus lang to. Pero mas malakas yung torque na itong, kung sa arangkada lang, mas malakas ang torque na itong motor na to compare mo sa dalawang motor na yun, C400. Sa duluhan, iwanan siguro nila ako. Pero di naman ako nakipagduluhan eh. Mahalaga kasi sa akin yung torque. Alam nyo yun, mga pagsingitan, pang overtaken, mga ganun. So ayos yung C400 na yun. Yung mga budget lang sinasabi ko Pero kung ayaw nyo nung may malalim-lalim na bulsa kayo, yun, direkta na kayo ng CX-6R. O kaya kayo, mga middleweight. Pinakauna dyan, MT-07. Pero di na natin tatapik dyan. Kasi dito lang tayo sa mga budget. Pwedeng pang luwas lang. Di ka mamumblema sa panluwas. Iba pang motor. Ayun, Kimco para sa mga may asawa. Kung pamasok mo ng trabaho, Kimco ang maayos. Alam niyo bakit? Kasi may U-box. May U-box yung ilalim ng motor. Yung compartment. Yung compartment niya napakaluwag. Kasya ang bata. Ang ibig kong sabihin, kasya maglagay ng mga malalaking bag nang hindi ka problema. Kaya okay din yung Kimco 400 na yun. So yun lang naman yung mga budget. Kasi may kamahalan na yung Kimco. Pero siya ang pinakamura sa scooter. Meron pa palang mga mura yung mga Bristol. Kaso di ko na alam kung anong motor yan eh. Mga bagong labas lang. Yan, hanggang dito na lang. Bye bye. Pumuputok eh. Hindi ko lang urinig niya. So yun, hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Kung may balak kayong bumili ng second hand bike pang commute or pamasok nyo ng trabaho, bilhin nyo na. Basta tandaan nyo lang yung mga sinabi ko sa vlog na to. Babush.